Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga ka-Aldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre kakaibang update na naman po ang pag-uusapan natin. Ito yung mga eksena na gaganap ngayon sa social media, mga komento na kung saan nga po bumabaha ng mga katanungang pilit po tayong dinadown. Alam nyo naman at hindi lingid sa inyong kaalaman na nagkaroon nga po ng event o ng rally para nga po sa aksyon agad ang team ni Congressman Arjo, at ang bisita nga po niya ay ang Joe Mapaw o sina Jose, Wally at Mengay. Wala lang po si Paulo. Di po ba para kumpleto na nga po yung tatlo ay yung apat, pero gaya ng sinabi ko mga ka-Aldab, puro pang-iinsulto, pang-iinis ang inabot po ni Mr. Destiny. Katakot-takot po ng panglalait, kung ano-anong komento nga po ang binato po sa atin. Sabi ko nga po sa inyo, ako relax lang po ako, di po ba, kampante lang po ako. Sana ganun din po kayo, kasi literal naman po ginagamit lang po si Mengay para po sa pagparami ng mga pumupunta. Ang ibig kong sabihin o pinupunto ko, yung mga bumibisita po kay Mengay, yung mga taong kumbaga nagmamahal kina Jose, Wally, kay Maine, siguradong pupunta dyan at manonood. Kasi kung ano lang yan, simpleng rally lang yan hindi po ba? O simpleng meeting de avance kuno na pa-event ni Congressman Arjo. Sa tingin nyo po ba dadami yung tao? Hindi, for the record lang po, para lang po klaro. Kaya ako to sinasabi para po alam din po ninyo, para po mapaisip kayo na totoo naman po yung sinasabi ni Mr. Destiny, kasi hindi naman pinapakilala rito na asawa niya si Mengay. Hindi naman po pinapakilala rito na ito yung First Lady ng Quezon City. Di po ba? Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. Bakit kung kailangan po si Mengay, saka lang po siya papupuntahin? Kung kailangan po ng tao at kailangan makakuha ng simpatya ng tao, doon po na papupuntahin si Mengay. Hindi po ba? Hindi katulad ng mga activity na normal lang kung walang pupunta. Hindi po ba? Kasi para lang yun sa activity, para lang yun sa mga kapitan. Hindi po ba? Kung takot po sila kung ayaw ni Mengay ng mas maraming mga makakakita na ganong personalidad, dapat hindi siya pupunta siya sa mga pasimpleng ganap lang kay Congressman Arjo. Kumbaga pakitang tao lang na ito yung asawa ko, susuportahan ko to. Pero hindi dito kasi literal lang po na ginagamit si Maine. Literal lang po na kumbaga ginagawa ito ng mga politiko. At bakit nga po ba kailangan kasama pa si Wally, Jose? Hindi po ba? Para may magbantay kay Mengay? Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Alam mo kaya ka nababash Kaya ang army galit na galit sa'yo. Hindi ka nila tinatantanan hanggat hindi ka kumbaga nakakakuha ng mga ganto ganyan. Alam niyo, sa totoo lang po mga ka-Aldab, ako never tayong nagpa-apekto yan never na po tayong nagpatalo sa mga bagay na ganyan. Sabi ko nga po sa inyo, ako kampante lang po ako. Ano man po yung mga nababasa ko, napapakinggan ko, napapanood ko, yun lang naman po yung ihahatid ko sa inyo. Ngayon alam nyo na si Mengay talaga literal na ginamit lang. Kasi kung hindi paggagamit to, para saan nga po ba pinadala mo si Mengay dito? Hindi mo naman to kumbaga ipapakilala para kandidato. Ibig sabihin lang dagdag manonood. Kasi kung mababalitaan nila yan na may meeting si Congressman Arjo at ang Aksyon Malasakit, ang tanong agad sino yung pupunta dyan? Sinong artista ang
magpe-perform. Hindi, real talk to mga kaaldab. Kahit po sa lugar namin na hindi po nawawala yan. Hindi po nawawala yung mga artista. Kaya nga po ang tanong agad namin, sinong artista ang kasama? No. Although sabihin natin niya, mapupuno naman niya Mr. Destiny kahit walang artista. Oo. Pero iba po talaga kapag may artista. Gaya po nito, ni Lause, Wally, di po ba ni Maine? Pagpe-perform pa lang nito, panalo na eh. Di po ba? Ang ibig kong sabihin, hindi mo na kailangan pang kumbaga kumuha pa ng iba. Sa tatlo lang, sapat na eh. Di po ba? O real talk to mga kaaldab. Alam ko marami naiinis sa mga sinasabi ko. Alam ko hindi to katanggap-tanggap na mga Armain at main fanatics. Pero okay lang po yan. Alam ko naman na walang kakampi sa akin pagdating sa mga Armain at main fanatics. Kasi alam ko pambabash lang naman po ang ibabato nila sa akin. Pero sabi ko nga po sa inyo bago po kayo mag-react, tignan nyo po muna kung may katwiran nga po ba yung sinasabi ni Mr. Destiny o wala. Di po ba kayo na po makapagbibigay niyan? Well, dito na tayo sa pangalawang update natin. Ang out of order na pinapangunahan nga po ni Alex Roman na kung saan nga po talaga masasabi mong intense daw tong pelikula. Dahil siya na yung producer, siya na yung director, at siya pa yung artista na gaganap. Kaya nga po medyo malaking hamon ito kay Alden Richards. Kaya nga po yung mga kritiko po niya syempre maghahanda na, di po ba? Hahanapan ng butas si Alden Richards. At syempre magsisimula na nga po itong mag-promote para nga po sa pelikula nila ni Heaven Paralejo, di po ba? Kaya nga po marami nagtatanong ngayon, marami nagko-komento na ano yan, si Alden Richards lang po ba yung magpo-promote, Mr. Destiny? Ano nga po ba ang gagawin ngayon ni Heaven Paralejo gayong hindi siya masyado mabango sa social media? Tapos wala pa pong o hindi po ito ipalalabas sa sinihan. Kikita nga po ba ito? Pero sa palagay ng iba, hindi daw to kikita. Dahil hindi daw po magagawa ni Alden Richards na magbenta ng ticket. Although sa international agad-agad ito mapapalabas, gaya po ng Netflix. Di po ba? Pero gaya na sinabi ko, Alden Richards yan eh. Kumbaga, hindi man kumita, talagang dadagsain pa rin niya ng mga viewers o ng mga manonood. Kasi ito daw po talaga yung pinaka-intense role. Di po ba? Although sabihin natin, hindi naman to kumita, Mr. Destiny. Pero dito po mabibigyan buhay yung pagiging director ni Alden Richards. Kasi siya po talaga yung nakapokus dito. Lahat po ng mga mali na sasabihin po ng mga ibang kumbaga kritiko niya, sa kanya isisisi, sasabihin maganda sana yung ganto ganyan, maganda sana yung istorya, magagaling naman yung mga artista, kaya lang yung director ang sablay, hindi niya na maiayos yung ganito. Di po ba? Normal lang po yan na may masisisi, normal lang po yan na may sisisihin. Di po ba? Lalo na nga po yung mga taong kritiko ni Alden Richards na nagsasabing kumbaga bata pa raw po si Alden Richards pagdating o sa larangan po ng pagiging direktor. Kulang pa raw po siya sa experience. Hindi po katulad ng mga veterano na makikita mo na saganang-sagana kung ang experience lang po yung pag-uusapan. Hindi po ba? Yun yung sinasabi nila. Alam nyo naman po mga kaaldab na maraming critical talaga si Alden Richards. At yan po yung isa sa titignan nila, hahanapan nila ng butas. Alam nyo naman po yung mga kritiko, di po ba? Kung ano yung mali, kung ano yung kakulangan, yun yung pupunahin nila. Hindi naman nila pupunahin yung tama eh. Yung mga magaganda. Ang hahanapin nila yung sa tingin nila makakuha sila ng atensyon na ito yung eksena to, pangit to, hindi to maganda. Di po ba? Yung tipong kahit maliit na butas, gagawin nilang issue para lang sabihin na hindi pa hinog si Alden Richards pagdating nga po sa pagiging director. Real talk to mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po
ng pinaka-latest at sariwang update. Abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya maya lang. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.